Tali-talinuhan, bobo naman. O hindi ba? Fake news peddler, imaginein mo. Sobrang tiwala niya sa tao niya, tanga rin. Katulad niya, umasa lang sa ChatGPT. Putang ina niyan, sinabi niya na. O ngayon, nung tinanong siya ni Marcoleta, kasi si Marcoleta, teka, ang tagal ko ng abogado, wala pa nga akong alam. Meron? Talaga ba? Sa'yo manggagaling, hindi ka maabogada? Anong yan? Anong kaso yan? O eto. Hindi naman pala unanimous yun. Finact-check siya. Tira kasi ng tira. Ang problema kay Riza, akala mo magaling, sinasabi lang niya lahat ng ipasa ng staff niya. Kayo, fake news. Siya yung fake news eh. Yan ang reaksyon ni PDP Laban Spokes Attorney Topacio. O, hindi ba? Ay, sorry. Hindi naman pala unanimous yun. Finact-check siya. Tira kasi ng tira. Ang problema kay Riza, akala mo magaling, sinasabi lang niya lahat ng ipasa ng staff niya. Kayo, fake news. Siya yung fake news eh. Yan ang reaksyon ni O, di ba? Hindi kayo nahihiya na ganyan, mantakin mo, mga congressman, mga senador. Putangin na, gusto pa maging presidente nito ni Rizang Kupal na mas makapal pa yung masilya sa mukha niya. Sabi ko nga, silang dalawa ni anak ni Abante, oo, nagrereklamo yung mga makeup artist nila. Tangina, ang takaw daw ng mga mukha nila sa masilya. O, ubus daw yung mga putay na yung foundation daw nila, isang gamitan lang sa dami ng tinatapalan sa pagmumukha nila. Hindi ba? Kaya bang yabang, mantakin mo sa plenaryo. Sa plenaryo. Dapat, pag senador ka na, magaling ka na sa bagay. I'm expecting less. Wala ko talagang ine-expect dito kay Risa Ontiveros. Kasi alam ko naman to, ano talaga to, yung utak nito, puro agyo na. Ganyang katuyot yan. O matagal na walang dilig yan. Kaya hindi na masyado gumagana utak niyan. Yung utak niyan, ang kaya na lang gawin, magbasa. Oo. Yung mga nag-aabot sa kanya ng index card, cellphone. Kita mo, kaya magsalita nito ng walang binabasa. Hindi. Kasimple-simpleng statement, Tagalog, binabasa pa. Pucha, ako nga, pag nagre-report, sila sa ulo ko yung nire-report ko Pero siya, hindi senador na naturingan, pasweldo ng taong bayan, hindi ka man lang mag-effort. Mag-research naman kayo. Sabihan mo naman yung mga abogado mo na magbigay sa iyo ng impormasyon, yung walang butas. Akala nyo kasi, puro tanga, nakatulad nyo yung mga manonood sa inyo Mantakin mo, mag-cite ka ng batas sa Supreme Court, tapos yung Supreme Court mismo ang nag-debunk sa'yo. Hindi ka nahihiya niyan, Risa? Hindi ka nahihiya? Napakahilig nyong banatan ng Supreme Court ngayon, tapos yung Supreme Court mismo sumasagot sa inyo. Alam mo, hindi nga ginagawa ng Supreme Court yan for the longest time Pero dahil surang-sura na sila sa inyo, sukan-sukan na sila sa pinaggagawa ninyo, yung Supreme Court, sumasagot na agad-agad. Mantakin mo. Pagkasabi mo pa lang ngayon, kinaumagaan, may statement sila. Sabi nila, mali yung sinasabi mo, Risa, fake news ka. O hindi ba, fake news, peddler, iyan si Risa Ontiveros. PDP Laban Spokes Attorney Topacio sa maling case citation ni Senador Hontiveros na pinasinungalingan mismo ng Korte Suprema. Sabi niyo, meron daw unanimous decision na binaligtad ng Korte Suprema. Opo. Pagkatapos, hindi naman pala unanimous yun. Finact-check siya nung cute na spokesman ng Korte Suprema na si Attorney Ting. Sabi sa kanya, Ma'am, hindi po yung unanimous yung sinabi niyong kaso. Sabi ni Riza, sorry. Tira kasi ng tira. Ang problema kay Riza, akala mo magaling, sinasabi lang niya lahat ng ipasa ng staff niya. Mali. Oo, totoo naman. Kasabi ko nga sa inyo mantakin mo si Marcoleta, bagong senador. Tumayo doon ng ilang oras. Ilang mga senador ang nag-interpellate sa kanya. Wala siyang hinahawakan na listahan. Meron lang siyang mga hinahawakan siguro na mga dokumento na pinagkukuhanan niya ng impormasyon na accurate. Pero hindi siya nakadepende doon. Walang listahan, walang cellphone, walang ChatGPT, walang staff na nagbibigay ng index card, walang cellphone na real time na nagbibigay sa kanya ng information para sabihin sa plenaryo. Tali-talinuhan, bobo naman. O hindi ba? Fake news peddler, imaginein mo. Sobrang tiwala niya sa tao niya, tanga rin. Katulad niya, umasa lang sa ChatGPT. Putang ina niyan, sinabi niya na.
O ngayon, nung tinanong siya ni Marcoleta, kasi si Marcoleta, teka, ang tagal ko ng abogado, wala pa nga akong alam. Meron? Talaga ba? Sa'yo manggagaling, hindi ka maabogada? Anong yan? Anong kaso yan? O tas sinight niya yung kaso. Kaya nga sabi ni Marcoleta, ha? N-bank ba yan? O baka division lang? Kasi kung division, lilima lang yan. Ang N-bank, ibig sabihin, lahat sila unanimous. Talaga, wala pa eh. Sa pagkakaalam ko, wala pa sa tanda ko ng abogado. Tapos biglang putang ina, naka-make up lang na simpleng tao na wala naman nagawa sa buhay. Iko-correct mo yung abogado. O ngayon, anong nangyari? O nalaman natin na si Risa Ontiveros, lahat ng impormasyon na ibinibigay niya sa inyo, peke. Peke yung isa, peke lahat yan. O anong ginawa ni Tanga? Dahil kinorek siya ng Supreme Court, dahil nakita ni Banat Bay yung pagkakamali niya. Anong ginawa? Kasi si Banat Bay, naniniwala siya kay Marcoleta. So Banat Bay did his due diligence. Nag-research si Banat, nakita ni Banat na yung sinasite nito ni Risa, palpak. Bago pa magsalita ang Supreme Court, kinontent na ni Banat Bay yan. Na fake news. Ayun. So, ibig sabihin, hindi si Banat Bay ang fake news. Ito si Risa, fake news. Kasi nung sinasabi ni Banat Bay na fake news si Risa, binakapan siya ng Supreme Court. Binakapan siya ng Supreme Court. Ano nangyari? Kinaumagahan, nag-iratom si Tanga. Na ay, mali pala yung sinabi ko. Pero okay lang. Tao lang naman ako, nagkakamali din. Gaga! Hindi ka dapat nagkakamaling kupal ka. Kasi nga, utangin ninyo, pinapasweldo kayo ng taong bayan para magsabi ng totoo, hindi para magpakalat ng fake news. Hayop na to. Sige, banatan mo, Topacio. Bali yung pinasa sa kanya ng staff niya. Palagi ko, pagkatapos niyang sabihin yon at may nag-call sa atensyon niya na mali, palagi ko, merong mabango yung isang staff member niya. Palagi ko nasabon yun ng todo-todo. Napakabango noon. Palagi ko, ewan ko kung nag-impake na. Kinuha na yung mga gamit at umalis na sa Senado. Biro mo, napahiya mo yung boss mo, sinabi mo, ma'am, ito, banatan nyo, nakakita ako. Unanimous, pero ni-reverse. Nga, sige, thank you barat siya. Bago sabi ng Supreme Court, excuse me, ma'am, mali po kayo, basahin yung ulit. Binasa niya, teka muna, nasaan si Juan? Halika rito. Hindi naman pa... Yun lang. Diba? Dahil dyan, nakakahiya. tama. Ano ulit? Nakakahiya. Nakakahiya. Hindi ka nahiya sa sarili nyo? Ha? Eto pa isang nakakahiya. Ano pa yung isang nakakahiya? Diyos ko po, Kiko. Ganun Kung ang hindi mo dating nun. napangasawa si Sharon, saan ka kaya pinupulutin ngayon? Sobra namang kengko yun. Tama. Over naman yun. Wala akong kilalang abogadong ganun ka-ignorante. Ayan, ito naman kasi, ito kasi abogado to. So kung maniniwala ako pagdating sa batas, mas maniniwala ako dito kesa kay Risa Ontiveros. Kaya lang, putangin ng mga bobo talaga. Bakit ko nasabi na bobo? Mantakin mo abogado. Abogado, tapos hindi niya alam kung ano yung mga ginagamit niyang terminologies. Yan ang sinasabi natin kapag gumraduate lang ng abogado. Hindi talaga lahat ng abogado magaling. May mga abogado na magaling lang magnotaryo. Pero ang mga galing na abogado, yung mga naging litigator, yung mga katulad nila Torion, nila Topacio, nila Panelo, nila Harry Roque, nila sino ba to? Basta yung mga, sige, pati si Libayan, nilagay na natin. Mga galing yung mga abogado na nag-litigate, yung talagang nag-practice ng law. Tingnan mo si Boying Rimulya, hindi nag-practice ng law, tatanga-tanga. Tingnan mo to si Kiko Pangilinan. Mayaman to eh. So nung nanalo to, nagpolitiko na to, nagtumakbo na to sa Quezon City. Sa Quezon City ba tumakbo to ulol na to? Basta, yung kupal na yan. So yan na ngayon ang nangyari. Kapag nag-aral ka ng batas, pero ginamit mo lang yun para pumogi ka,
hindi ka talaga totoong abogado. Hindi lahat ng abogado magaling. Yung ibang abogado tanga katulad ni Claire Castro. O, ba't pinagtatawan to ni Topacio? Sa principles of law. Immediately executory, bakit kailangan ng injunction? Tila hindi makapaniwala si Ayun, immediately executory. Diyan kasi sa Senado, itong si galing-galingan na si Kiko Matching. Oo, sabi ko hindi naman to makikilala kung hindi to napangasawa ni Sharon eh. O, pag hiniwalayan to ni Sharon, baka maging taong grasa tong ulol na to eh. Wala talagang patutunguhan to. Ano ba yung injunction? Ang injunction daw is a court order that requires a person or organization to either do something or stop doing something. Oh, so sabi niya, kailangan daw kapag ka ang Supreme Court ay naglabas ng kanilang desisyon, may injunction. Oo, may injunction. Sabi nga dito is, do something. Do it. Oh, ganon ang dating. So, kailangan daw may injunction. Walang injunction eh. So, ibig sabihin, hindi pa natin to dapat i-dismiss or i-archive yan. Dapat hindi pa natin to ipatupad kasi walang injunction. Tanginan to, sa recto yata nag-aral tong ulol na to. Ako nga, hindi ako abogado eh. Naiintindihan natin kung anong ibig sabihin nung sinabi ng Supreme Court na immediately ad benicia. O, yung mga ano nila, Latin nila. O, ibig sabihin, ngayon na i-execute nyo na immediately, now na. That word says, kailangan now na. So, itong gunggong na to si Kiko Pangilinan, gusto niya pa magkaroon ng injunction bago ipatupad yung immediately executory. Utangin na yan. Ano ba hindi mo naiintindihan sa immediately as in, now na, ngayon na. Tapusin nyo na yan. O hindi ba? Hindi mo naiintindihan yan, Kiko? Abugago ka ba naman? PDP Laban Spokes Attorney Topacio sa mga mungkahi ni Senador Kiko Pangilinan kaugnay ng desisyon ng Korte Suprema sa impeachment laban kay VP Sara. Yang isang paragraph sa konstitusyon, sabihin mo mga 30 words, 20 words, Opo. 2 semester po naming pinag-aralan yan at 30 taon naming ginagamit yan. Pinag-aaralan namin yung mga decided cases. So do not go there, katulad ni Rizon Tiveros, do not go there, sasabihin mo, binigay sa iyo ng staff mo, Rule 39 ng Rules of Court, hindi pwedeng ipatupad ang desisyon without a motion. Ginawa mong ejectment court yung Supreme Court. Immediately executory na nga, kailangan pa ng motion. Oo nga. Nagtaka ako Excusable kung si Bam, si Risa magaganon. Ang hindi excusable, eto, nahilo ko, siguro mga 20 minutes akong hilo. Opo. Tumayo ba naman si Kiko Pangilinan doon, sinabi, bakit daw kung gusto ng Korte Suprema na pigilin ang Senado na ituloy yung trial, dapat daw nag-issue ng injunction? Anong injunction pinagsasabi niya? Unang-una, certiorari yun. Pangalawa, nakalagay na nga immediately executory. Oo nga po. Ano bang kailangan mong injunction? Sinopla tuloy siya ni Chis Escudero. Opo. Sabi, well, there is nothing to enjoin. We have no jurisdiction. Ibig sabihin, okay yon kung si Risa o si Tito Soto o si Bam ang hindi nakaintindi. Pero si Kiko Pangilinan, abogado, Ayun. ano Hindi siya sinasabi ko? updated. Not all lawyers are created equal. Hindi nga, pero sobra namang kengko Oo, yun. tama. Wala ka pala eh. Kenkoy ka pala eh. Over naman yun, wala akong kilalang abogadong ganun ka-ignorante sa principles of law. Ng putya, no? Ignorante. Nag-aral ka ng mahaba. Nag-bar exams ka, pumasa ka, tapos tatawagin kang ignorante, lalo na ilang taong ka na naging senador. Ilang term ka na naging senador, tapos tinawag kang ignorante sa batas, bobo ka sa batas. Kaya na nakakahiya yun, sir. Immediate executory, bakit kailangan ng injunction? Haller! Baka yun ang advisor ni Senator Soto. Yun nga sasabihin. O, yan nga yung mga legal luminaries. Yan yung sinasabi ko sa inyo eh. Kasi ang daling sabihin, lalo na ng mga political analyst na kuno, coming from a legal luminary, pukin ang ina niyan, hindi nga nag-litigate. Porkit abogado, porkit kilalang tao, pag nagsalita, akala mo totoo. Hindi. Minsan, akala mo mabango yung isang bagay, pero pag amoy mo, amoy ano yan, amoy panis na hininga yan. Oo, hindi. Looks can be deceiving, ika nga. Ayan, si Kiko, with all the attorney, abogado, pero pag tiningnan mo talaga kung alam ba nila yung mga batas, wala yan. Walang alam yan, Kenko yan, sabi nga ni Topacio. Sorry ka ba? Sorry.
Yun ang pumasok. Palagay ko yun yung legal luminary na nagsabi sa kanya, Oo. pwede mong i-disregard Oo nga. yung desisyon ng Korte Suprema. Diyos ko po, Eh, magkamag-anak yan eh. Parang magkamag-anak. Kiko, at talaga naman, alam mo, ito, sabihin yung harsh ako, mayabang ako. Pero, Diyos ko po, Kiko, Ganun ang kung dating hindi mo nun. na pangasawa si Sharon, saan ka kaya pinupulutin mo? Yun nga, ano yan? Pag hindi niya na pang-asawa si Sharon, taong grasa yan. O kaya nga sabi ko sa inyo, ano ang kinahinatnan? Nakakahiya. Tama, nakakahiya. Anong ha? Hindi mo narinig? Nakakahiya. Nakakahiya. Oh. Nakakahiya talaga. Imaginein mo, pinagtatawanan kayo ng taong bayan ngayon. Ay nakiko kasi tumakbo-takbo ka pa eh. Oh, meron pa nga yung ginagawa nung kampanya eh. Putang ina, lumulunok daw siya ng ng ceiling green. Ceiling green na labuyo, lulunok daw siya 4. Gagaling daw yung diabetes niya. Ang inan to. Bobo ka na nga, abogado, nag-ala doktor ka pa. Hanapin niyo yun. Meron siya, nandoon siya sa isang talipapa, ang daming sili. Bumili pa siya isang plastic bag. Oh, kasi daw bumaba daw yung blood sugar niya nung lumulunok siya ng mga silin labuyo na ganyan. Oo, hindi naman daw yun no approved therapeutical claim. Hindi naman daw yun pero hindi yun sasangayunan ng mga doktor. Kita mo? Sa law nga, sa abogasya nga, tanga siya eh. Lalo na kaya sa medisina. Maniniwala ka ba na pag lumunok ka ng siling labuyo na 4, puta mawawala diabetes mo? Tangin na kung totoo yan, di sana wala na nagdadialysis sa Pilipinas. Gago din eh. Nakakahiya. Nakakahiya talaga. Oh, Diyos ko po. Eto, yung sagutan ni Risa at ni Marcoleta. Baka na-miss nyo. Ano natin? Ang tanong tuloy ng marami, realistic ba yan? Paano kung ang impeachment ay... Utangin naman, takin mo yan lang sinasabi. Ang tanong tuloy ng marami. Realistic ba yan? Puta yan lang sinasabi mo, binabasa mo pa? Hindi mo kayang sauluhin yan? Ako kaya ko nga sauluhin eh. Kakasali, sabi mo nga lang, nasa ulo ko na kagad eh. Ipuntakin mo, binabasa mo pa sa cellphone mo yan? laban sa mataas na opisyal na kayang-kayang magtago ng ebidensya o manakot ng mga potential witness. Bakit humaba yata ang checklist ng proteksyon para lang sa impeachable officials? Samantalang ang taong bayan na nagtatanong, na naniningil ng pananagutan. Umbayan na naman. Kanina nga pinakita ko sa iyo si Sendenya eh. 'Di ba? Dinuduterte ng taong bayan eh. Tapos sasabihin nyo kayo na naman, taong bayan na naman naghahanap. Putangin na nyo talaga oh. Nakita nyo ba yung dami na nagrally nung birthday ni Pangulong Duterte? Yun yung taong bayan. Yun ang talagang totoong taong bayan. Naghahanap ba mga yan ng resibo sa mga ginawa ni Inday Sara? Eh kung resibo lang, punta ka nga ng Davao. Tingnan mo nga yung Davao kung gaano kaunlad. Putangin na ka, baka ikaw yung paligid ng barangay nyo, baka hindi mo nga mapaunlad. Tagal-tagal mo na senador eh. Sila pa ang pinahirapan. Sila pa ang nadagdagan ang requirements. Natural. Tangin na. Gago ka ba? Sa totoo nga lang eh. Ang requirements nyo, walang kakwenta-kwenta eh, para maging senador kayo eh. Kailangan nyo lang, marunong kayo magbasa, tsaka Pilipino kayo. Yun lang requirements nyo. Samantalang kami, pag nag-anap kami ng trabaho, yung dami requirements. Mag-ano ka, magpupunta ka ng SSS, ng NBI, police clearance, pupunta ka pa sa barangay. Tapos, ang dami-dami. Ang dami-dami mga kailangan sa amin pag mag-apply ng trabaho samantalang kayo, wala nga kayong kahirap-hirap eh. Hindi nyo nga mabuwas-buwasan yung mga requirements ng mga empleyado sa Pilipinas eh. Pagka kukuha ka ng loan sa SSS, putan, dahil mo hanapin. Nung kumukuha sila ng hulog sa'yo, walang hinahanap. Pero nung maglo-loan ka na, putan, dami nang hinahanap. Gago ka ba? Kung yung pag-a-apply nga lang ng national ID, hinahanapan ka pa ng national ID. Ibig sabihin, napakahirap talaga ng mga proseso sa Pilipinas. Dapat lang pahirapan ang proseso ng impeachment. Bakit? Tangina, hinalal ng taong bayan yan eh. Taong bayan ang naglagay dyan sa tao na yan. Tapos impeachment lang kayo ng impeachment para pagka gusto nyo ipatanggal, gagawan yung chismis, kokotsabahin nyo yung media, tapos ano na.
Pagkatapos yung kutsabahin yung media, i-ano nyo na, i-impeach nyo na. Paano kung madali lang impeachment? Putang ina nyo, wala nang presidente tumagal. Gawin natin, 1 taon na lang presidente para talaga masaya. Kung ang usapan naman ay due process, hindi ba't ang mismong impeachment trial na nga ang mismong venue para doon? Maririnig ang dalawang panig. May ebidensya, may magdedepensa. That is due process. So what are we afraid of? Sinabi po ba ng Supreme Court na wag na kayong mag-impeach? Hindi. Tanga! Utang ina mo ka, Risa. Sinabi ba ng impeach ng Korte Suprema, huwag na kayo mag-impeach? Ang drama-drama mo, ang dami mong sinasabi. Parang iiyak ka na, binabasa mo lang naman yung sinasabi mo eh. Hindi naman ikaw talagang hindi naman ikaw talaga nag-isip niya, kundi yung yung alalay mo, yung chuwariwap mo eh. Sinabi ba Supreme Court bawal na mag-impeachment? Hindi naman, sabi na Supreme Court, itong articles of impeachment na to illegal. Kaya basura natin yan. Next year ulit. 1 year bar rule eh. Kayo gumawa niyan, hindi naman kami. Kami lang nag-interpret, kayo gumawa. Tanginan nyo, tas kayo nagre-reklamo. Po, binigyan po tayo ng guidelines. Alam po ba ninyo kung bakit binigyan na ng guidelines ng Supreme Court kung paano mag-i-impeach? Kasi po, Mr. President, if you recall, the Supreme Court issued a notice on July 8, 2025, requiring at least 11 information from the House. Diba? Tama. Pinasasagot ang House of Representatives. Ano sabi ng House of Representatives? Hindi. Secretary General ang sasagot niyan. Binigyan kayo ng pagkakataon para sagutin yung mga katanungan na hindi nyo sinagot. Ba't nyo hindi sinagot? Kasi nga, hindi nyo dinaanan yung proseso na yun. Ano yung mga proseso na yun? Nabigyan ba lahat ng copy? Nabasa ba ng maigi ng lahat bago pumirma? Hindi ba yun yung dapat sinusundan eh? Kung putangin na pwede naman pala kahit 3 tao lang ang pumirma. Tapos ipasa na kahit 3 tao lang yung nakakaalam, pwede na mag-file ng impeachment. Putangin na yan, kagaguhan yan. Ano mangyayari sa bayang Pilipinas niyan pagkagalit nyo, putang ina, 1 linggo pa lang, ini-impeach nyo na. Ganyan ang gagawin ng mga makakaliwa. Talaga to. Kumbaga, sasamantalahin ito ng mga makakaliwa. House of Representatives and the Senate. The Senate made a manifestation na wala po kaming maibibigay sapagkat lahat po niyan ay makukuha ninyo sa House of Representatives. Alam po ba ninyo na 4 sa hinihingi ng Supreme Court ay nandun po sa puso ng due process? Ano po yung hinihingi? Sinabi lamang po ng Supreme Court, pwede bang ibigay nyo sa amin kung lahat ng miyembro ng House of Representatives ay binigyan ninyo ng kopya at kailan? Pwede bang ibigay nyo sa amin ang timing kung kailan nyo ibinigay at kung paano nyo sila binigyan ng pagkakataong mabasa yung impeachment complaint? Simple yung tanong. Nag-provide ng sagot ang Congress? Hindi. Bakit? Because they themselves know hindi sila dumaan doon. And that is exactly the process. Pag hindi mo dinaanan yung proseso, wala, hilaw talaga yan. Pag hindi mo dinaanan yung proseso, mali yan. That's the reason why you're putting guidelines para susundan mo, para alam mo na talaga to, na scrutinize talaga ito. Ganon yun. Hindi yan naglagay ng guidelines tapos tatalunan mo. Kaya nga may guideline eh. Di ba? Kaya nga pinagplanuhan niyo yan, pinag-usapan niyo yan, ilang gabi niyong pinagpuyatan yung mga guidelines kayong gumagawa. Congress, IRR, di ba? Implementing Rules and Regulations. Kayo lahat ang gumagawa niyan. Tapos tatanungin kayo kung ginawa niyo ba yung guideline na kayo din ang gumawa. Kasi yun yung safeguard eh. Pag dinaanan mo yun, that safeguards yung actual na pinoproseso mo. Pero kung halimbawa, ikaw ay nag-apply ng lisensya sa pagmamaneho. Nag-apply ka ng lisensya sa pagmamaneho. Una, hindi ka nag-driving school. Pangalawa, hindi ka nag-exam. Pangatlo, hindi ka nag-training. Pang-apat, hindi ka tawag doon, yung testing ng mag-drive test, ng physical na drive test, hindi ka nagganon. Bigla ka na nagkaroon ng lisensya. Ano tong lisensya mo? Di ibig sabihin, tunay nga yan lisensya mo, galing nga yan sa LTO, pero putangina, alam mo ba kung bakit may lisensya ka?
Kaya ang daming mga Pilipino may lisensya, ang tapang-tapang pag kinukuha ng enforcer yung lisensya nila eh. Kasi hindi nila alam na yung mga lisensya nila ay hindi yan karapatan. It's an entitlement. Oo, hindi yan, parang sinasabi mo na karapatan ko to. Hindi, pag-aari ng gobyerno yan at pwedeng bawiin yan sa'yo anytime. Na ang akala nila, yung mga lisensya na yan ay kanilang-kanila, pag-aari nila, hindi po pag-aari po ng Estado yan. Yan yung sinasabi natin na kapag hindi ka dumaan sa proseso, wala kang alam. O ngayon, pag nag-drive ka, kapag yung lisensya mo nakuha mo nang hindi dumaan sa proseso, wala kang kwentang driver. Putang ina, para kang baliw dyan. Nagle-left turn ka sa no left turn, tapos nag-U-turn ka sa no U-turn, yung pula sa yugo. Palpak. Ganon din yun. Dito sa So, tinatanong ng Supreme Court, dumaan kayo sa proseso na kayo din ang may gawa? Tinatanong ko, hindi sila sumasagot. O, anong ibig sabihin nun? O, so, binaypas nila yung sistema na sila mismo ang nag-set ng rules. Pwede nyo bang ibigay sa amin kung every article of impeachment ay nakalagay doon ang mga dokumento na nagpapatibay ng artikulo? Pwede nyo bang ibigay sa amin kung nagkaroon sila ng pagkakataon talaga na mabasa yung impeachment complaint? Alam po ba ninyo kung anong sagot ng Solicitor General in behalf of the House of Representatives? Ito po yung sagot nila. It is the position of the House that these matters pertain to its internal proceedings, which have always been regarded as beyond the jurisdiction and scrutiny of this honorable court. Sa Tagalog po, wala po kayong pakialam dito sa amin. Yung inihingi po ninyo, kami lang po yun. Para tinatanong lang naman po eh. Binigyan nyo ba ng pagkakataon sila na mabasa? Bakit? Yun. Oh, yan ang sinasabi ko. At dahil dyan, Risa, ikaw ay... Nakakahiya. Oo, nakakahiya. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.